Hindi ko naranasang maghirap. Kapal ng mukha nyo, You have something that I will never have. Hello! Welcome back to my channel. So, dito tayo sa labas. Umuulan. Hindi na ako nag-ayos para kunyari. Pa-effect-effect lang. So, sige, gawin natin to guys. Ayoko sanang patulan Kaso, kakagigil. Meron akong gusto ikwento sa inyo. And, I really want to keep this video 10 minutes short lang. Pero ewan ko. We'll see. Para sa mga solid kong supporters dyan na andito para matuto ng tama, then I hope na meron kayong makuha, mapulot na aral sa video na to. At para naman dyan sa mga chakanes na nag-aabang na meron akong masabing mali, have fun. Gusto ko lang makilala nyo ako kasi ang dami ng tinitake ng out of context yung mga sinasabi ko. Dami kong dapat gawin sa isang araw para pansinin yung mga nega na sinasabi sa akin. Pero for the benefit of those na gusto talagang matuto on how I dealt with life and how I keep dealing with life, then this video is for you. Just because hindi nyo ako nakikitang gumagapang or hindi nyo ako nakikitang nagmamakaawa, umiiyak, nagdidepress-depressan dyan sa isang sulok, it doesn't mean na wala akong problema or wala akong pinagdadaanan. Pa pwedeng chill lang na gulatin mo na lang yung lahat na solusyonan mo na yung problema mo. I am the type kasi guys na hindi ako nagpapahalata na meron akong problema. Hindi ko siya masyadong sinishare kasi pag ino-overshare mo yung problema mo, yung ibang tao kasi andyan lang yan para makinig. Wala naman yung magagawa para sa'yo In the end, ikaw pa rin yung kakatulong sa self mo. Kaya hindi na ako nagkikwento sa iba pag meron akong problema. Ako na yung naghahanap ng solusyon. Hindi kasi ako iyakin klaseng tao. The only time siguro makikita niya akong umiiyak pag nununood ako ng K-drama. Pero kung sa totoong life, hindi ako umiiyak. Palaban kasi akong tao makapal yung mukha ko, to be honest. Promise. Alam nyo, it really works. Mas effective yung makapal yung mukha mo, tapos matatag yung loob mo, kaysa sa puro ka emotional at saka puro ka drama. Yung ganun. Try nyo. Let me give you an idea kung kamusta yung life ko, kamusta yung schedule ko, at how I was then and now. Now, 9 years old na siya ngayon, yung youngest ko. Nagte-therapy siya, and it's really very mahal, guys. And nagte-therapy siya for years now, kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya, hindi siya normal, kasi may autism siya, tsaka may, may ADHD. Not just 1, but 2. So, as a parent, for those of you nagja-judge dyan na parang sarap-sarap na ng buhay ko, kaya parang wala lang akong problema, no? First of all, kung normal yung mga anak nyo, consider yourself lucky. You have no idea gaano kahirap maging isang parent ng bata na hindi mo alam kung paano mo tutulungan. Paano kung wala na kami ng daddy niya? Siya magsusurvive kung walang mag-aalaga sa kanya. That is one fear na everyday kong iniisip, guys. Pinapahalata ko ba yan sa inyo? Pinapahalata ko sa ibang tao? Hindi. Pero everyday, pag nakikita ko siya, di mo maalis na ako mag-worry kung 20 years old na siya, hindi pa rin siya marunong magsalita. So sa mga nagja-judge dyan, kung normal yung mga anak nyo, at kahit anumang problema sa buhay nyo, swerte kayo, guys. You don't have any idea kung ano yung pinoproblema ko everyday. Pero ginagamit ko ba yung situation ko yan para makuha ko yung gusto ko sa mga kung ano-ano mang gusto ko? Gusto ko trending yung ganyang mga topic sa YouTube. Kung gusto ko if I want it easy, sana siya yung ginawa kong topic dito sa YouTube, Hindi ko kaya yan, guys. Hindi ako ganyan. I'm not the type na mahilig sa easy way out. Lang, yung constantly nag-worry lang ako para sa kanya. But as anak ko siya, I don't see him as a problem. Happy ako, we're happy. But Ang buong araw ko ay nakadepende sa mood niya. Dahil wala akong yaya at ever since
hindi ako pwedeng kumuha ng yaya para sa kanya. Kasi praning ako, guys, eh. Hindi kasi siya nagsasalita. What if saktan siya ng ibang tao at hindi siya makasumbong sa akin. So kami yung nagbabantay sa kanya personally. At yung schedule ko ay nakabase sa schedule niya. At aside from that, nagtatrabaho pa ako sa gabi. As a VA. At as much as gusto ko nang mag-resign dun sa client ko, hindi pwede, guys. Hindi ko siya kayang iwan dahil loyal ako. Siya lang kasi yung client na yung talagang masabi ko na okay pa lang mag-work from home. Kaya inaalagaan ko talaga yung posisyon ko sa taong yan, who is someone based in the US. So, inaalagaan ko talaga yung relationship ko, work relationship ko with that person. Okay? That's just a tip of the iceberg, guys. So, puyat sa gabi, nagbabantay ng bata na may autism. Dalawa pa lang yan, ha? Magluluto pa ako. May dalawa pa akong bata na kailangan ding alagaan. Although malalaki na sila, thank God. Pero nung maliliit sila, dun patong-patong din yung problema ko. At syempre, yung needs din ng asawa ko, diba? So, basically yung for the longest time, yung routine ko is dependent dun sa 9 years old ko. So, kung behave siya buong araw, happy na ako talaga nun, guys. Pero kung magta-tantrum siya buong araw, nakakaloka siya. Yung stress, na kulang ka sa tulog, tapos iiyakan ka buong araw, tapos ito pa, magsasabay lahat. Kailang kung may nakatulog ka ng 8 hours, pero kung 2 oras lang yung tulog mo sa isang araw, tapos magsabay-sabay lahat, kakasira ng bait, guys. Or almost. Kasi okay pa naman ako ngayon. So you can just imagine, kaya yung sa mga nagja-judge dyan, kung normal yung mga anak nyo, take it as a blessing. Kahit na ano man yung problema nyo, basta normal lang yung anak nyo, take it as a blessing. Please lang. Let me take you back. Siguro, wag na yung 10 years ago kasi yung na-down kami sa negosyo, napag-usapan na natin yan. Dun sa, yung utang ko sa BIR, napag-usapan na rin natin yan. Pero yung 5 years ago na lang, I think 5 or 6, or nung nagsimulang mag-therapy yung anak ko, nung inaccept ko namin na hindi siya normal. Nagsimula siya mag-therapy, and guys, mahal yung therapy. It was also the time na nagsimula din ako dun sa client ko na, you know, yung client ko ngayon na hindi ko talaga mabitawan, guys, yung contract ko na yan. So, nagsistart pa lang ako sa client na yan, syempre, 4 hours lang, you're still trying to work your way around it, hindi ko alam, tinanggap ko yung contract na hindi ko alam o yung gagawin ko doon, pero dahil mataas yung sweldo, so, tinake ko. Wala akong kaalam-alam sa real estate that time dun sa Amerika, ha. So, tinanggap ko yung contract dahil okay yung bayad. So, that time, magsisimula ng therapy yung anak ko, nakulang yung income ko. Kasi pa-promise ako na ako nang bahala sa therapy. Sabi ko sa asawa ko, okay, ako nang bahala sa therapy. Dahil siya sa grocery, siya sa rent ng bahay, siya sa kuryente, yung ganun, everything. So, sabi ko, ako nang bahala sa therapy. Kakahanap ko lang ng trabaho. Imagine, guys, magbabantay ka ng bata, kulang ka sa tulog, tapos kailangan mo pang pag-aralan kung ano yung gagawin mo sa trabaho mo para hindi mo mabitawan yung contract na yan. Tapos yung laptop ko that time, parang masisira pa. Doon ko nakilala yung Ola kasi kinailangan ko ng isang laptop na reliable. Kasi yun nga, diba, gusto kong magpa-impress sa client ko. Gusto ko talagang i-keep yung contract na yan. Utang ako ng okay na laptop sa Home Credit. Alam niyo naman, Home Credit, diba, mahal. Tapos may babayaran pa akong therapy. So, doon ko nakilala yung Ola. 1 Ola, and then naging 2, naging 3, naging 4, to the point na yung sweldo ko parang bayad, utang, tapos interest. At basically, nakakahinga ako kapag nakaka-bonus ako sa client ko. Pero kung wala akong bonus, it's a struggle. Pero, nagpahalata ba ako? Hindi. Kasi, mas pinili ko, guys, na manahimik. At mag-isip ko ano yung dapat kong gawin. Kasi ayoko talagang malaman at that time ng asawa ko na may 5 pa lang akong Ola na pinapaikot. Siyempre, takot ako na baka tawagan siya, no? Kasi siya yung reference ko. At that time, wala pa yung mga cybercrime, NPC na yun na
pwede mong i-contact anytime kung magkakaproblema ka sa Ola. Running gaming talaga yun. Ikwento ko lahat in detail, siguro mauubos yung mga oras nyo. Pero ito na lang ha. I'll give you a picture. So, meron akong bagong contract, trabaho. Ayaw kong bitawan. Gusto ko talagang i-keep dahil okay yung sweldo. Ba't nagsisimula ka pa lang? So, hindi pa masyado stable. At nagre-rely ka sa bonus para makahinga ka ng konti dahil meron kang 5 Ola na pinapaikot. Wala kang yaya, magluluto ka pa sa bahay, babantayan mo pa yung anak mo pagkatapos ng therapy, at hindi mo alam kung magbe-behave siya buong araw o magta-tantrums or whatnot. Only time na makakapag-isip ako kung anong gagawin ko sa life ko was when 1 hour na nasa therapy siya, guys. So, instead na makipagchismisan ako sa mga kapwa kong mommies doon sa, therapy center, andun lang ako sa gilid. Nag-iisip. Kasi that time, hindi pa malaki yung channel ko. As you can see. Check nyo yung dati kong videos kung ano-ano yung tinapik ko dito. Hoping na may isa na maging viral para maging successful. Para dagdag income. I have to be honest, dagdag income kasi yung YouTube eh, di ba? Luta vids ako, lahat, kung ano-ano na lang. And if I wanted an easy way out, yung autism na topic, tulad ni Candy Pangilinan was trending at that time. Pwede kong gawing topic yung anak ko, but hindi ko kaya, guys. Anyway, so, yung 1 hour na meron akong quiet time, hindi ko yan inaksaya para makipagchismisan or kung ano-ano dun. Ginamit ko 1 hour of my time para mag-isip ko ano yung dapat kong gawin sa life ko. Nanonood ako ng YouTube videos na kung paano mag-edit para ma-improve ko yung video ko. Nanonood ako ng YouTube videos kung paano gawin to sa real estate sa US. Nanonood ako ng videos kung paano maging successful na VA, work from home, virtual assistant. Kasi yung nga sabi ko, gusto ko talagang i-keep yung contract ko na yun kasi for so long. Ang dami kong trial and error na ginawa online. And finally, nakahanap ako ng client na yung talagang seryoso. So, every day, pag may chance ako, guys, I use that to learn something. Wala akong panahon para makipagchismisan dyan sa Facebook. Kung ano-ano. Wala akong panahon para makipagchismisan dyan sa mga, I'm sorry, medyo anti-social siya, but then, meron akong gusto kasing mangyari sa buhay ko eh. So yun, and I'm glad I did. I'm glad na umutang ako ng laptop dun sa home credit. Kasi yung laptop na kinuha ko helped me with my online job. I'm glad na mas pinili ko na i-do talaga yung best ko na mag-concentrate ako dun sa trabaho ko despite the problems I was having with Ola. Kasi inalagaan ko yung client ko, guys. And now, na kahit na malaki na yung YouTube channel ko, hindi ko kayang mag-resign dun sa taong yun. Dahil siya yung nakatulong sa akin. Kaya nga until now, nagtatrabaho pa rin ako sa gabi kahit na kala nyo malaki na yung channel ko at okay na sana. Hindi ko kayang iwan yung client ko. Kasi loyal ako and marunong ako mag-appreciate sa mga taong nakatulong sa akin sa buhay ko. So, until now, at least okay na rin ngayon. Kung gusto yung malaman kung paano ko na-deal pala yung mga Ola na yun, tingnan nyo yung dati kong video. Dinitalya ko yun. But, ang masyadong liwanag, my God. But, yung gusto kong sabihin sa video na to, guys, is that just because hindi pinapakita ng isang tao na hirap siya sa buhay, it doesn't mean na. Sometimes kasi, guys, yung how you deal with certain situations, yung nakakatulong sa'yo para maging successful eh. Yung message ko lang, yung pakiusap ko lang sa inyo, guys. Gamitin yung utak. Maging open-minded. Huwag pairalin yung emosyon just because meron kayong gustong makuha at hindi nyo makuha, kaya bitter kayo. Instead, i-open nyo ang mind nyo sa things na dapat yung malaman. Kung ayaw nyo pa rin akong seryosohin, I'm 39. I'm turning 40 next year. So, for those na nagsasabi na hindi ko naranasang maghirap, kapal na mukha nyo Sa edad kong to, dami ko nang pinagdaanan, Hindi ako tulad ng mga iba dyan na isang taon pa lang, 2 taon pa lang, nagka-problema sa Ola, nagka-problema sa pera. Kala nyo parang end of the world na, hindi. Let me tell you, it's going to be alright. Basta ginagamit mo yung utak mo. It's not, hindi ka down forever. Higing okay din yan.
Basta ayusin mo lang yung character mo. Character. Ethics mo. Will really help. Sometimes kala mo parang walang solusyon, pero with the right character, may solusyon talaga yan. So, to make the long story short, guys, paano kung... So, sa edad kong to, pag may sinishare kayo ako sa inyo, siguro masasabi ko rin naman na nga, please lang, seryosohin nyo. And it's going to be alright. Ang dami ko nang pinagdaanan, guys. And I think yung pinakasusi doon, makapal lang talaga yung mukha ko. Matatag yung loob ko. At wala akong pake sa sinasabi ng ibang tao. Basta wala ka nang inaapakan, wala kang niloloko, hindi ka nagnanakaw. Okay lang yun. Wag mo na kasing sayangin yung oras mo sa mga walang silbi. Pag-isipan mo, take it one step at a time. Ano ba yung magagawa ko today to make my life better tomorrow? Ano ba magagawa ko this week to make my life better in the next month? Ano ba magagawa ko in the next 3 months to make my life better next year? One step at a time, guys. So, I'm not the best sa mga advice na to. Pero ito lang yung masasabi ko sa inyo. Tibay ng loob, kapal ng mukha, at paggamit ng utak. Yun talaga. Make your choices, guys. Walang makakatulong sa'yo, kundi kayo lang. Kaya ewan ko sa mga haters. Bahala kayo dyan. Pero I really hope na naka-inspire yung story. Ayoko magdrama. Bahala kayo dyan. Kahit na sabihin nyo, hindi ko naranasang maging mahirap or maging pobre or hindi dahil mayaman. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan sa kung anong gusto nyo isipin. Bahala kayo. Pero ito lang yung masasabi ko, talagang bitter talaga ako kung hindi nyo to siniseryoso. Kung normal yung mga anak nyo, mga walang hiya kayo ha, yun yung pinaka dapat ipagpasalamat nyo. As in. Because you have something that I will never have. So please lang, bago kayo maghusga. And again, thank you so much for listening to me rant, and I hope to see you on my next vlog. Bye!